Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Siguro naman balitaan nyo na itong napakainit na balita sa larangan ng boxing na kung saan ay planchado na at magaganap na muli ang Pacquiao versus Mayweather rematch po na gaganapin sa September 19, 2026 sa Las Vegas, and to be specific dyan sa Sphere na bagong tayo, moderno, napakaganda nitong venue na pagdadausan. So ayan pong ating pag-uusapan, yung Pacquiao versus Mayweather rematch. Ano nga ba ang nagtulak kay Mayweather para kagatin yung matagal ng na paghamon ni Pacquiao, di ba? Hinahamon si Mayweather na maglaban ulit sila. Marami siyang mga excuses. So retired na siya, hindi na siya babalik. Dahil siguro iniingatan niya yung kanyang malinis sa record na 50-0, no? Kasi sa ngayon siya yung may ganung record na hawak na 50 wins, wala pong talo, no? Nalampasan niya pa yung dating World Heavyweight Champion na si Rocky Marciano na may record na 49 wins and 0 defeat. So si Mayweather. So ayun ang kanyang matagal nang pinag-iingatan. Ang tanong, ano kaya ang malalim na dahilan bakit si Mayweather po ay kumagat na po sa hamon ni Pacquiao na muli silang maglaban sa ibabaw ng ring. So ayun po yung ating ayon sa ating napag-alaman. Yung pala si Mayweather. Kasi rito mamaya papakita ko sa inyo yung portion ng video clips na nakuha natin sa Boxing Shorts. Ang ibang ating idol na si Attorney Ed Tolentino. Isa sa hinahanga natin pagdating sa larangan ng boxing, yung pagiging yung pag-analyze niya ng mga laban. Napakagaling yung boxing analyst na yan, si Attorney Ed Tolentino. Sir, hello po sa inyo. Ayun nga na si Mayweather ay nakakaproblema talaga sa pera. Matagal na sinasabi ni Attorney Ed Tolentino yan na may problema na dinideny. Marami na palang naniningil. May mga pagkakautang na, kaya ang pinaka pangunahing dahilan bakit pumayag na si Mayweather na itaya ang kanyang malinis na record na 50 wins no defeat ay pera po. Pera, talagang pera. Sa mundong ito, pera pa rin nagpapatakbo talaga, no? Ayun ang pinakadahilan. Kasi yung mga unang offer, pumapayag si Mayweather pero exhibition lang para hindi mamantsahan ng kahit isang talo. Ngayon, pumayag na siya na ito'y talagang lehitimong laban po, mga ka-DJ. So yan, excited tayo. So may mga nagsasabi na wala nang kwenta, boring. Pero palagay ko, personally, no, marami pa rin tatangkilik dyan. Siyempre Mayweather yan, Pacquiao, yan ang hindi natin maikakalila. Sila dalawa yung pinakasikat pa rin sa larangan ng boxing, yung dalawang yan. Pag naglalabay, nakita naman natin yung mga pay-per-view na nakukuha nila, grabe. So pero siyempre ibang Pacquiao at Mayweather na naman to, kasi nung naglaban sila, no, matagal-tagal na, hindi na nga rin nasa prime yun. Dapat daw nangyari yung mga 2010 yung nasa prime, yung kinalo ni Manny Pacquiao si Ricky Hatton. Kung nagkaharap sana doon, maganda. Kaya lang pinalipas muna ni Mayweather nung nakita niya siguro medyo pababa na yung performance ng ating pambansang kamao, tsaka siya lumaban. Nangyari nga, naging boring sa totoo po, dahil more on takbuhan nangyari kay Mayweather, mga shoulder roll, takbo, depensa, at nalaman din natin itong uli na may iniinda palang injury ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa kanyang balikat. So this time, yun, wala nang injury, wala nang mga excuses. At kung titignan natin yung isang napanood ko na yung comparison ng kanilang training, pagdating sa speed, mas mabilis pa rin ating pambansang kamao. Pati sa lakas. Kasi si Manny Pacquiao, bumalik na talaga sa, kumbaga, professional na uli. Hindi mga exhibition, talaga legit na laban kay Manny Barrios na nauwi pa nga sa draw, di ba, mga ka-DJ? So, at least doon, nakakondisyon ating pambansang kamao. Ewan ko lang ito si Mayweather, para exhibition. So, alam ko may gaganapin pang exhibition to kay Mike Tyson. Tapos si Manny Pacquiao naman sa isang Russian boxer, yung dating boksingero. So sa speed, kay Manny Pacquiao tayo. Sa strength, kay Manny Pacquiao pa rin tayo bibigay ko. Pero pagdating sa ring IQ, siyempre hindi natin, walang kaduda-duda, Mayweather yan, Tapos defense, siyempre Mayweather. Sa age, 49 si Mayweather, si Pacquiao 47, halos walang pagkakaiba.
Ah, siguro yung magiging edge na lang ating pambansa kamo rito, yung kanyang desire, yung fire dito sa puso niya na gusto niya talagang makabawi dahil nung unang naglaban nga sila may injury sa balikat. Ito na siguro yung pagkakataon para mapatunayan ng ating pambansang kamao kung sino talaga sa kanila ang talagang mas magaling na tatanghaling GOAT. Yung greatest. Talagang di ba? Greatest boxer of all time talaga. Sino ba talaga? So kaya excited na tayo mga ka-DJ. Bibigyan ko kayo ng konting patikim dito. Ito yung portion na nakuha natin sa yung analysis ng yung idol natin si Attorney Ed Tolentino. Ito po mga ka-DJ, panoorin po natin. At ngayon mga kaibigan, narito ang ating unang reaksyon sa kumpirmasyon na muling magkakaharap si Floyd Mayweather Jr. at si Manny Pacquiao. Kumpirmado na ang kanilang rematch, mangyayari September 19 o September 20 Manila time dyan sa Las Vegas, Nevada. Pero ngayon, bigla nagbago ang ihip ng hangin para kay Mayweather. Bigla siyang pumayag sa isang totoong laban kung saan nakataya ang kanyang 50-0 unbeaten record. Bakit? Simple lang. Pera. Pera, yan ang sinasabi ko eh. Kaya mangyayari ang labang ito eh. Sapagkat napakalaking pera ang kikitain. At si Floyd Mayweather Jr. ay may problema sa pera. Kaya nga sabi ko dito kay Mayweather Jr., kung laitin mo si Manny Pacquiao nung lumalaban si Manny Pacquiao above 40, sabi mo, Pacquiao, lampas 40 ka na, kaya ka lang lumalaban dahil sa pera. Yung pala si Mayweather, yan din ang kanyang gagawin ngayon. Siya nagbabalik ng dahil sa pera. Kinukutya niya si Manny Pacquiao for fighting beyond his prime years, allegedly for lack of money, yun din pala ang kanyang gagawin ngayon. Siya lalaban din sapagkat medyo kinakapos siya sa pera. Si Floyd Mayweather po ay kumita ng mahigit $1 billion in his career. Pero sa napaka-luxurious lifestyle, napaka-luho ng kanyang buhay, ay wala na po, unti-unti nang kinakain yung kanyang pera. In fact, si Floyd Mayweather Jr. ay may utang ng mahigit $50 million. Meron siyang loan na kinuha around $50 million. Laki ng interest, around 9% ang interest. So binabayaran niya yon. Kung marami kang pera, dapat hindi ka mangungutang. At ang utang na ito, over $50 million, ang collateral dito ay yung kanyang mga assets, bahay, kotse, etc. So kung hindi niya mababayaran ito, ay makukumpiska ang kanyang mga ari-arian. Si Mayweather din ay maraming asunto na kinakaharap. Ang daming naniningil sa kanya. Yung mga binilhan niya ng mamahaling relo, binilhan niya ng mamahaling bag, mamahaling mga bahay, ay hindi pala bayad pala yung at naniningil sila ngayon. Ultimo yung fuel para sa kanyang private jet plane ay naniningil na rin, hindi rin pala niya binabayaran. Also, si Floyd Mayweather ay hinahabol ng Internal Revenue Service o IRS. Ito po yung equivalent ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa ating bansa. Hindi siya nagbabayad ng mga taxes. Although, kamakailan, nagbayad siya ng mahigit kumulang $28 million. Siyempre, nagbasag siya ng alkansya. So nakikita po ninyo mga kaibigan, may problemang legal at pinansyal si Mayweather. Ang dami niyang asuntong kinakaharap at ang dami niyang utang. In fact, nitong nakaraang buwan lamang, idinimanda ni Floyd Mayweather ang kanyang dating broadcast partner, yung Showtime Network. Si Mayweather po lumaban sa Showtime between 2013 to 2017 after leaving HBO. Ang laki ng ibinayad sa kanya. Pero ayon kay Floyd Mayweather, yun daw mga opisyales ng Showtime kasama ang kanyang manager noon na si Al Haymon, hindi raw binigay sa kanya ang kanyang buong kita. Sa halip, dinivert daw ang pera at inilagay sa mga accounts na hindi alam ni Mayweather. Ito daw ay nangangahalaga ng mahigit kumulang $340 million. Ito ay inilabas ni Mayweather 9 years after nung kanyang kontrata sa Showtime Network. Bakit mo ngayon lang naalala? Kasi ngayon siya nawawala ng pera. Naghahanap siya ng paghuhugutan ng pera. Kaya kinalkal niya all basarin ito.
at ang kanyang aligasyon ay itinanggi na ng Showtime Network. So ayan, nakita po ninyo mga kaibigan, si Floyd Money Mayweather ay may problema na pinansyal. Kaya siya nagbabalik sa boxing. Ayaw man niyang aminin, iyan po talaga ang dahilan. Now, si Manny Pacquiao, sinasabi ni Manny Pacquiao, meron pa akong passion sa boxing. Nandun pa rin. Pero hindi rin natin pwedeng itanggi na pera din ang dahilan. Kaya si Manny Pacquiao ay bumabalik, and I cannot blame them. Because there is so much money in boxing. Yung mga sila Jake Paul kumikita ng malaki. Hindi naman marunong mag-boxing di makikisaw na rin, totoong boksingero naman si Pacquiao at si Mayweather. So yan po mga kaibigan na sitwasyon dito. Money is the reason why this fight is happening. Naniniwala ang Netflix na kikita ito. Sapagkat kung yung mga Mike Tyson, Jake Paul, Anthony Joshua, Jake Paul, kumikita, ito pa kayang Pacquiao versus Mayweather. Ang labang ito ay gaganapin sa The Sphere in Las Vegas. Ito pong The Sphere, mga kaibigan, ito po ang pinakabago at next generation entertainment venue dyan sa Las Vegas. Ang halaga po nito ay 2.3 billion. At ito ay binuksan nitong 2023 lamang. Napaka high-tech daw po ng venue na ito, itong The Sphere. At ito ang mag-host. Dito gaganapin ang labang Pacquiao versus Mayweather. Nakita nyo naman may royalty talaga. So, ibig sabihin, alam, kumpiyansa yung mga organizer na kakagatin ang rematch na ito. So, ayun nga, yun, napanood natin, may sinabi natin, may mga pagkakautang si Mayweather, maraming naniningil, talagang, talagang very obvious, talagang nababankrupt na siya, dahil hindi niya kakagatin talaga itong laban na ito, kundi dahil wala siyang problema sa pera. So, ayun nga. So, ang sinasabi lang ni Atty. Ed Tolentino, huwag tayong umasa rito na, siyempre, iba na yung dating Pacquiao at Mayweather. So, ibang ano na to, ibang stage na sila, siyempre 49, 47. So siguro hindi natin sure kung makakita tayo rito ng knockout dahil hindi na ganun, wala na sa prime, pero sana mabigyan ng pagkakataon ating pambansang kamao para ang ating kababayan na si Manny Pacquiao na rin makapagpahinga na. Ito na yung huling laban ng ating pambansang kamao, wala na sigurong question dito. So sa palagay ko, kung kayo papipiliin ko mga ka-DJ, sinong pipiliin nyo? Sa ngayon, pag nagkaharap na sila uli, sa pangalawang pagkakataon, Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao, o si Mayweather. Paki-comment nyo lang dyan mga ka-DJ. No? Feel free po tayo. Yan, napakaganda para mapag-usapan natin, para at tututukan natin to hanggang sa laban po mga ka-DJ. So sana po nagustuhan nyo aking binahagi sa episode nito. Ito po yung Pacquiao versus Mayweather rematch po. Ayan. Okay. Pansamantala nagpapala po si DJ Maz, nagsasabing laban lang. God bless you all. See you on my next vlog. Bye.